Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikawalong kabanata ng Mateo. Pinagaling ni Jesus ang lalaking may malubhang sakit sa balat. Nang bumaba na si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat at lumuhod sa harap niya at sinabi, "Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Agad na gumaling ang kanyang sakit at luminis siya. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo itong sasabihin kanino man. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Makikita natin dito ang pagpapagaling ng isang ketongin. Ang mahalagang mapag-usapan natin ay lumapit ang may sakit kay Jesus at humingi na pagalingin siya. Katulad ng napag-aralan natin, humingi tayo at tayo ay bibigyan, ngunit ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung mapapansin natin, nagtanong muna siya kay Jesus at sinabi ni Jesus sa kanya na nais niyang linisin ang kanyang sakit. Kailangan lang nating umiwas, kapatid, na kapag tayo ay humihingi ng tulong o biyaya, ay tayo pa ang nagmamataas. Na sa ating puso ay dapat lamang natulungan o biyayaan tayo ng may kapal. Lumapit tayo ng buong pagpapakumbaba at tanggapin natin ang anumang grasya na ibibigay sa atin ng Diyos. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang utusan ng kapitan. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, "Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Pero sumagot ang kapitan, "Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo ang aking tahanan. Sabihin niyo na lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kung ano pa ang iniuutos ko sa aking alipin, sinusunod niya." Karaniwan ay mababa ang trato ng mga sundalong Romano sa mga Hudyo at kakaibang tinuturing nito na Panginoon si Jesus. Sinabi pa niya ng buong pagpapakumbaba na hindi karapat-dapat na puntahan ni Jesus ang kanyang utusan para pagalingin. Pero sa kanyang paniniwala, isang salita lamang ni Jesus ay gagaling na ito. Basahin natin. Namangha si Jesus nang marinig niya ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako
ang kakaing kasama nina Abraham, Isaac at Jacob sa handaan ng paghahari ng Diyos. Ngunit maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos ay itatapon sa matinding kadiliman sa labas. At doon ay iiyak sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." At ng oras ding yun ay gumaling ang utusan ng kapitan. Pinuri ni Jesus ang lalim at pagkadakila ng pananampalataya ng kapitan, lalo na sa paghahambing nito sa mga Pariseo at Saduceo noong panahon na yun. Nabanggit ulit ni Jesus ang nakalaan para sa mga hindi naniniwala na mapupunta sila sa impyerno. At dahil sa pananampalataya ng kapitan, pinagaling ni Jesus ang kanyang utusan. Katulad nating mga naniniwala ngayon, hindi tayo pababayaan ni Jesus at maiiwasan natin ang mga apoy sa impyerno. Tinatanong ko sa aking sarili kung ganito rin ba ang aking pananampalataya. Totoo bang malakas ang aking tiwala sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng pagsubok? Ganito rin ba ang aking iniisip na sa isang salita lamang ay mabibigyang lunas ang aking mga pinagdaraanan? Ano naman ang aking tugon kung sakali na iba ang kagustuhan ng Diyos para sa akin? Magandang tanungin natin ang ating sarili nang malaman natin ang estado ng ating pananampalataya. Ikaw kapatid, tinitingnan mo rin ba kung anong estado ng iyong pananampalataya? Basahin natin. Maraming pinagaling si Jesus. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyenang babae ni Pedro na nakahiga at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Nang magtakip silim na, maraming sinasaniban ng masasamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang, pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. Ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis niya ang ating mga karamdaman. Minsan ay naiisip ko kung ako ay nasa Jerusalem noong mga panahon na yon, ano ang makikita ko habang nagpapagaling siya ng mga may sakit? Marami sa ngayon ay mayroong mga karamdaman at sigurado akong naghahanap sila ng paraan para gumaling. Sa buhay natin ngayon, hinihikayat tayong lumapit kay Jesus at di lamang sa pagpapagaling ng ating mga karamdaman, ngunit kasama na rin ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang pagsunod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa kanyang paligid, inutusan niya ang mga tagasunod niya na tumawid sa kabila ng lawa. May tagapagturo ng kautusan na lumapit sa kanya at sinabi, "Guro, susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan."
Isa pa sa mga tagasunod niya ang nagsabi, Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Tinuturuan tayo ni Jesus ukol sa magiging buhay natin kapag sumunod tayo sa Kanya. Huwag tayong umasa na gaganda ang ating buhay. Huwag tayong umasa na mawawala ang lahat ng ating problema. Huwag tayong umasa sa buhay na marangya. Ang tanong para sa atin ay, susunod pa ba tayo kung ganito ang mangyayari? Tinatanong tayo ni Jesus kung ano ang isusuko natin dahil sa pagsunod sa Kanya. Sa ating nabasa, nagdadalawang isip yung tao kung uunahin niya ang paglibing sa kanyang ama. Pinapakita lamang dito sa ating nabasa na mas mahal ng tao ang kanyang ama kaysa kay Jesus. Katulad ng halimbawa ni Simon at Andres, nung tinawag sila ni Jesus ay agad-agad nilang iniwan ang kanilang ama para sumunod kay Jesus. Katulad lang din ng tanungin tayo kung sino ang ating pagsisilbihan, Diyos ba o kayamanan. Kailangang piliin natin ang Diyos. Basahin natin. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. At habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising. Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod na tayo. Sumagot si Jesus, Bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, Anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at mga alon ay napapasunod niya. Nabasa natin sa naunang taludtod ang bahay na itinayo sa bato. Nang dumating ang mga dagok ng buhay, ito ay nananatiling nakatayo. Ganon din ang nangyayari dito. Ang takot ng mga tagasunod ni Jesus sa panganib na pinagdaraanan. Nagpapakita lamang ito ng kanilang mahinang pananampalataya. Isipin natin kapatid, kasama na nila si Jesus pero natatakot pa rin sila. Ngayon, kapag dumadaan tayo sa panganib, natatakot din ba tayo? O di kaya naman, panatag ang loob natin dahil nananalig tayo sa Diyos? Kailangan din nating pag-usapan ang pagpapatigil ni Jesus sa hangin at alon, na siyang nagbibigay patunay na siya nga ang anak ng Diyos, ang ipinangakong Mesayas. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang 2 lalaking sinasaniban ng masasamang espiritu. Nang dumating siya sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa mga kuwebang libingan. Ang mga lalaking ito'y sinasaniban ng masasamang espiritu. Napakababangis nila, kaya walang nakakadaan doon. Sumigaw sila kay Jesus, Ano ang pakialam mo sa amin, ikaw na anak ng Diyos? Pumunta ka ba rito para pahirapan kami nang wala pa sa takdang panahon?
Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. Nakiusap ang masasamang espiritu sa kanya. Kung palalayasin mo kami, payagan mo na lang kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, "Sige, umalis kayo." Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa dalawang lalaki at pumasok sa baboy. Nagtakbuhan ang buong kawan ng baboy pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Dito mababasa natin na ang mga masamang espiritu ay nakakakilala kay Jesus at alam nilang magkakaroon ng takdang panahon ng paghahatol sa kanila. Makikita natin ang takot at pag-amin na si Jesus ang maghahari sa lahat sa pagdating ng panahon. Kung ang mga masasamang espiritu ay sumusunod kay Jesus, paano naman tayong mga tao sa mundo? Kung isipin natin, nakalalamang ang mga masasamang espiritu na alam nila kung sino talaga si Jesus. Sa mundo natin ngayon, marami ang nakakakilala kay Jesus, ngunit hindi nila tuluyang alam kung sino siya talaga. Si Jesus ang anak ng Diyos, na ibinigay ng Diyos Ama sa atin na magdusa at mamatay sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang sino mang maniniwala sa Kanya ay di mamamatay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin natin. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng mga baboy papunta sa bayan at ipinamalita ang nangyari sa mga baboy at sa dalawang lalaking sinaniban ng masasamang espiritu. Kaya lumabas ang lahat ng tao sa bayan at pinuntahan si Jesus. At nakiusap sila na umalis siya sa lugar nila. Nakakalungkot isipin, kapatid, na pagkatapos niyang pagalingin ang dalawang taong sinaniban ng masasamang espiritu, ay pinaalis nila si Jesus. Siguro ay takot ang nanaig sa kanila at di nila kinikilala na si Jesus ang anak ng Diyos. Nangyayari ito sa buhay natin sa mundo ngayon. May mga pangyayari na hindi natin naiintindihan at kung ano-anong kuro-kuro ang ating pinag-iisipan, kadalasan mali ang pagbasa at pag-intindi natin sa mga pangyayari. Dahil hindi natin alam ang salita ng Diyos. Sa isang banda, tama lamang na matakot tayo. Dahil ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit kung alam natin ang magandang balita, tayo ay siguradong magagalak. Ang takot natin ay mapapalitan ng galak at bagong pag-asa kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 8 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.